Good morning and welcome to Unified Radio TV. Your radio, our radio, Unified Radio TV. So, magandang umaga po sa iyo lahat, sa lahat po natin na dealers sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ang panig ng mundo na inaabot po ng ating signal. So mga kaibigan, it's November 26, Thursday, and ito pong regular training natin ngayon, napakaganda, yung ating Unified Skills Assessment Program. Dito po, sa mga bago, dito matutunan natin yung mga tamang skills para sundan natin at gawin yung negosyo natin sa Unified Products and Services. Sa lahat po ng dealers natin na nakaantabay ngayon, please continue to share our FB, no? Unified Products and Services Inc. Officials, and sa atin naman sa Gomigo URTV Official. So sa lahat po ng ating mga bago lang po na na-invite dito para mag-attend ng ating usap, so welcome po sa inyong lahat. So mga ka-Unified, napaka-privilege natin. Meron tayong guest speaker all the way from Polomolok, South Cotabato. Dati po siyang empleyado ng isang courier company. Kilalang-kilala po, and now po, isa na siyang full-time na entrepreneur dito sa Unified Products and Services. Consistent din po siya na top earner. And bago po i-introduce yung ating usap speaker, gusto ko lang po na ipaalam sa inyo na tomorrow po, Friday, abangan natin po sa dating oras. Meron tayong opportunity for new entrepreneur. And at the same time po, after that, yung ating pong kinaabang-abangan, yung ating Katuto Duo. Tomorrow po yan, Friday. And now po, para po sa ating guest speaker, para i-share sa atin or turuan tayo kung paano ba yung tamang mga attitude or skills para gawin yung business kay Unified Products and Services. So tulungan po akong i-welcome at bigyan po natin siya ng milyong-milyong virtual palakpakan para po sa ating speaker ngayon. All the way sabi nga from Mindanao, South Cotabato. So ladies and gentlemen, help me welcome Miss Casey Natividad. Hello, hello, hello! Good morning sa lahat! And of course, good morning sa mga ka-Unified and business partners natin all over the world. Luzon, Visayas, and Mindanao, even nasa abroad ka man. So good morning po. And of course, pasasalamatan ko yung ating company and of course our management team sa pag-invite sa akin dito as one of your speaker for Unified Skills Assessment Program or USAP training. Ayan, so imagine, it's my privilege talaga. Bakit sa lahat, sa libu-libong members ni Unified, isa po ako sa na-invite para po mag-speak and mag-training sa inyo kahit saglit na panahon. Ayan. So, grabe, palakpakan po natin yung company natin. And by the way, sa lahat ng mga hindi nakakakilala, baka nagtataka kayo, sino ba yung nasa harap ko ngayon? Ayan, parang bago pa siya, hindi naman familiar, tama? So, by the way, I am from Mindanao. Yes, tama po, Bisaya. Okay, Bisdak po ang iyong lingkod. Okay, so, nandito po ako sa Polomolok, South Cotabato. So, I am Casey or Mixel Revilla Natividad. Ayan. So, dati po akong empleyado. Okay? Itago na natin sa pangalang Hari ng Padala. Ayan. So, familiar po. Okay? So, empleyado po ako for 5 years doon. Malaki courier company at the same time remittance center dito po sa Pilipinas. Kaya nga lang ho, yung tipong, alam ko naman, di ba, kung ikaw empleyado ngayon, okay, makaka-relate ka din, rat race ng buhay, tama, hindi talaga siya sapat, tama, yung kinikita. Kaya, way back 5 years ago, 2015, talagang nagdasal ako ng opportunity na, Lord, sana bigyan mo ako ng
as extra income lang yung dasal ko noon, pero iba yung binigay sa akin, life-changing business, grabe talaga. So, yung mga angel ko, nagpakilala sa akin dito sa Unified, walang iba kundi our Hall of Famer ng Unified Products and Services. So, sa hindi nakakakilala sa kanila, grabe, sila po si Upline Chimi Labuen Handa and Sir Moises Handa. So, mag-partner po. Okay? They are my teacher nung college. And yung si Sir Moises, siya po yung team leader namin nung nasa KFC ako as one of working student. Ayan. Imagine niyo po, nagkita kami sa mall, tapos pinasantahan ako sa business. To cut the long story, ayan. So, nag-join po ako 2015 and good news, nag-resign and full time ko na din sa Unified Products and Services since 2015. And imagine niyo, ma'am, sir, sa lahat ng mga nandito ngayon, 5 years ko nang ginagawa full-time si Unified. Yung husband ko, wala na ding work. Okay, ako, wala po akong trabaho, full-time mommy na ako, pero si Unified po talaga yung bread and butter na namin ngayon. Imagine, so grabe talaga yung binigay ni Unified sa amin. So, yun nga, ano ba yung rule ko ngayon? Ayan. So, syempre, as part of learning sa Unified, diba sabi nga ng mga uplines natin, pag ginagawa mo si Unified, you need to learn the basic, tama? Paulit-ulit mo talagang pag-aralan yung negosyo, especially sa lahat ng mga baguhan, okay, na ginagawa yung networking, okay? So, it can be pwede ikaw din, new blood ka sa networking. Ako din po, okay? First time kong nag-network, kaya nga, pag ikaw first time ka, bago ka pa lang, it can be pwedeng nag-iisip ka, ano ba yung dapat kong gawin sa simula? Ano bang dapat na gagawin ko, hakbang ko, ano ba yung ila-learn ko at first, tama? So, yun nga, yung sinabi ng upline mo, sinabi din ng upline sa akin, ng mentor ko, si upline Chimi Labuen, sabi niya, Case, balik-balik ka lang sa training. Okay? Dati po, offline training, wala pang online, tama? So, sa lahat ng mga ginagawa na online na yung training ngayon, wag na wag ka lang magsasawang kaka-attend, okay? Every time may Zoom meeting, every time may Zoom na link, it can be pwedeng Google meeting man yan, video call man yan, messenger man yan, anyways, para lang makapag-attend ka ng training, wag na wag mo yan palalagpasin. Kasi dati kami, kahit malayo pa yung General Santos, kahit wala pang pamasahe, tama, pumupunta talaga kami sa training. Kasi nga, that is part of your business. Kailangan kang umattend ng mga training. So, again, sabi ng mga uplines, learn the basic. Okay? So, ano ba yung mga basic na paulit-ulit nating naririnig? Ayan, so, alam naman natin, we have the ONE, the TWO, tama, yung Technical Web Tool Operation, okay, DOT, Dealers Optimization Training, that is the heart of the business. And of course, yung sinasabing usap. Ano yung usap? Okay? Wala lang, usap-usap lang. Kumbaga sa Bisaya, mag-usap-usap. Yung mga nakakaintindi ng Bisaya, mag-usap lang. Okay? Usapon lang. Ang pagkaon-ana lang siya, dili. Ayan, so, yung Unified Skills Assessment Program po is part. Okay? Kasi sabi nga, 15% lang yung skills, pero napakalaking part siya. Okay? For you to become successful. Kasi nga, sabi nga, right attitude plus right mindset plus right skills plus right action equals right result or success. Okay? So, meaning, meron at meron pa rin skills. Ayan. So, syempre, pag-uusapan natin yung skills na it can be pwedeng paulit-ulit mo siyang naririnig na tinuturo ng upline mo, pero I tell you, huwag ka lang magsasawang kaka-attend at i-apply mo yung lahat ng learnings. Okay? So, ngayon, pag-uusapan natin ngayon, and I'm so excited na ma-share sa inyo kung ano yung na-learn ko din in my whole journey, okay, dito sa Unified. Actually, hindi naman ako talaga, I am doing this 5 years, pero kung sasabihin mo, up to now, nagle-learn talaga ako, ma'am, sir, kasi hindi talaga enough. Bakit? As long as, imagine niyo na talaga, hindi ko pa natutupad yung pangarap ko, tama?
kailangan ko pang mag-learn, kailangan ko pang mag-feed ng maraming information at maraming learnings from URTV, tama, from my uplines, my mentors, my downlines, and crosslines. So, kailangan ko talagang mag-training. So, sa inyo dito ngayon na nanunood, ito po talaga yung kailangan nating pag-aralan. So, ano ba yung topic na i-discuss ko ngayon? Konting ano lang siya, parang general knowledge. Syempre, habang nagne-network ka, ano-ano ito? Partly, meron tayong tinatawag na mind setting. Okay? I-discuss natin yung mind setting at saka i-discuss natin yung Facebook marketing. Okay? And of course, yung ABC rule na napaka-importante. Ayan. So, to start with, okay? So, ito po, papakita ko lang sa inyo, ha? Okay. Ayan. Grabe. Ayan. So, ngayon, sabi ko nga, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga na-learn ko in my journey, di ba, sa Unified. And ikukwento ko din sa inyo, paano ko ba ginawa, okay, in my 5 years. And ito talaga yung mga ilan sa nakatulong din sa akin, of course, di ba. So, syempre, dito sa Unified Products and Services, malalaman natin dito na meron pala ditong dalawang kinds of income. Yung tinatawag na yung first na income na meron tayo is the active income. So, ano yung active income? You work for money. Okay? You work for money. Meaning, pag sinabi mong, pag wala kang ginawa, okay, wala ka ding income. So, meaning, no work, no pay. Okay? Yung active income, pag may trabaho ka, may sahod ka. Pag wala kang trabaho, wala ka ding sahod. Okay? That is the active income. And meron din tayong tinatawag na passive income. So, money is working for you. Okay? So, yun yung passive income na talagang gustong-gusto nating lahat, tama? Kasi ako talaga, yun talaga yung pinapangarap at goal ko talaga na imaginein mo kahit wala kang ginagawa, working na, yung pera, pumapasok lang. And good news, nandito tayo sa Unified, we have the passive income. And even I myself, nag-e-enjoy na talaga ako sa passive income na sinasabi ng ating company na talagang totoong-totoo yung residual income na yan. And syempre, diba, sabi nga dito, meron tayong tinatawag na kung familiar kayo sa book ni Robert Kiyosaki, tama, yung sinasabi niyang cash flow quadrant. So, according sa kanya, merong 4, okay, na sources of income yung mga tao. Okay, it can be active or passive. Pero dito malalaman natin, i-share ko sa inyo, yung tinatawag na cash flow quadrant. So, yung first is yung employee or employed, okay? Mga empleyado. So, kaway-kaway sa mga empleyado na business partners natin. Even I myself, empleyado po ako and I am not against employment, okay? So, employee, yung tinatawag na self-employed, meron din tayo. Okay? So, yung business owner and, syempre, investor. Ayan. So, ito po yung cash flow quadrant, okay, ni Robert Kiyosaki. So, yung left quadrant, yung nakikita nyo sa employee at saka self-employed, okay, dun po, yung quadrant na yan, that is a poor quadrant, okay, according kay Robert. Okay, sa right quadrant naman, that is yung business owner at investors, rich quadrant po yan, okay? So, meaning, money works for them. O, diba? So, yun yung pinakamaganda. Ayan. So, syempre, didiscuss natin ngayon yung isang active income, yung pagiging employee, empleyado. So, kaway-kaway po sa mga empleyado natin ngayon, na mga business partner. Part-time ka man ngayon or full-time, okay lang po yan. So, yung mga employee, okay, so it can be pwedeng, nakikita nyo naman, maraming kinds of employee. It can be pwedeng architect ka, engineer ka, okay, nurse ka man, nasa mall ka man, cashier ka man, private or public employee, tama, marami po. So in short, sa empleyado, you have your own boss. Okay? Hindi ikaw yung boss. You have your own boss. Wala kang time freedom, of course, kasi may time income, may time out, tama. So, hawak ng boss yung oras mo. And, pagiging empleyado, yung hihintayin lang talaga natin is the 15:30.
Okay, nakalagay dito 15 at saka 31. Okay, kasi January siya, yan. So, 15/31. So, ako, January 30 yung birthday ko. So, hindi pa nagsasahod, birthday ko na. Okay, kaya every birthday, wala talagang handa. Okay, kasi hintayin ko pa yung isang araw, mag-31, para makuha ko yung sahod ko. Imagine. So, ganun po talaga. And even ako, I myself, talaga naranasan ko talaga yung rat race na tipong instead na sahod mo, mag-enjoy ka, kulang pa po sa bayarin. Okay? And yan po yung empleyado. And sabi ko nga kanina, active siya kasi no work, no pay din. Ayan. So, aside from employee, yung isang side doon is yung tinatawag na self-employed. Okay? Sino-sino po yung mga self-employed? So, example, mga doctor or self-employed yan sila. Okay? Nakikita nyo, di ba, attorney. Okay? So, even ikaw, pag ikaw ay na may tindahan ngayon, okay? So, as long as ikaw lang mag-isa sa negosyo mo, you are considered as self-employed. Ikaw yung bibili ng mga produkto mo, ikaw yung magde-display, ikaw mag-inventory, ikaw lahat, ikaw na, tama? Self-employed yan. Okay? Again, no work, no pay pa rin. Bakit? Kung for example, yung doktor, walang clinic, close yung clinic, okay? Wala ding income kasi hindi naman pwede na anak, ikaw yung magjo-duty sa clinic ko ha, ikaw yung magche-check ups lahat sa mga client ko kasi yung magpapahinga ako, pagod ako, tama? So, hindi pwedeng ganun, okay? And of course, pag ikaw ay attorney, kung walang kaso, okay, walang magpa-file ng mga case sa'yo, okay, so wala ka ding income, ganun siya. Even kung ikaw may tindahan, and close yung tindahan mo, wala kang ibebenta, tama, kasi napagod ka, okay, nagkasakit ka, wala din income. So, meaning, active siya. Okay? Active quadrant pa rin. No work, no pay. Ayan, sa self-employed. Ayan. So, the other quadrant na na-discuss natin kanina, sa right na naman, okay, ito yung rich quadrant na sinabi ni Robert Kiyosaki. This is the business owners. So, sino-sino sila? Imagine mo yung mga, they are the boss of their own business. Bakit po? Meron silang mga empleyado. Okay? Merong taga lahat na, di ba? So, the business is working kahit wala sila. So, ongoing pa rin yung business. Even pupunta sila sa babakasyon sila. Okay? The money, okay, the business is ongoing pa rin. Oh, sige, may negosyo pa rin. Bakit? 'Di ba? Leverage yung ginagawa nila, tama? They have their own system, they have their own concept. So, yung gagawin na lang nila is iiwan nila sa kanilang empleyado at sila ay magbabakasyon at magpapakasaya, tama? Kasi leverage na nga. May mga tauhan na sila. And ang sarap, di ba? Pag ikaw isang negosyante and money works for you. Papasok lang ng papasok yung pera. Okay? Yun yung mga privilege pag ikaw ay malaking pag may negosyo ka na talaga and you are applying the leveraging. Okay? Nagdo-duplicate ka niyan. Okay? Ng mga tauhan mo. Okay? Ganun siya. So, aside from that, we have yung sinasabing investor. Okay? It can be pwedeng investor. Okay? So, mag-invest ng real estate, ng stocks, ng insurance. Okay? Ang iba naman is magiging shareholder sa isang company or sa mga hospital. Okay, so ang sarap, 'di ba, na yung gagawin mo lang, mag-i-invest ka na lang sa pera mo, sa excess money mo para tutubo at tutubo na lang siya. Okay? And yung gagawin mo na lang, matutulog ka na lang ilang years from now nang dahil sa na-invest mo. Okay, magugulat ka na lang, tumubo na lang siya, tumataas ng tumataas yung pera, lumalaki yung pera mo. Okay, so yun yung ginagawa ng mga investors. Okay, so ang good news, dito sa Unified Products and Services, ikaw ngayon ay isang empleyado, tama? Pero, /business owner. Kasi meron ka ng Unified Products and Services. So, it can be pwedeng ikaw self-employed, meron kang tindahan, / may unified ka, you are considered as business owner. Okay? So, congratulations kasi sa lahat ng mga members ni Unified, consider yourself as
ikaw na yung boss of your own business, di ba? Ikaw na yung CEO sa sarili mong company. So, be proud. Kasi kung dati, empleyado ka lang, ngayon, naka-jump ka na. Pumunta ka na as a business owner. Pupunta ka na dun sa rich quadrant na sinasabi. Okay? So, I myself, nagpapasalamat ako kasi tapos na, nakatawid na po ako from employee. Okay, ngayon, naging business owner na. Ayan, so grabe talaga si Unified. So, ngayon, huwag mong hayaan, okay, na hanggang poor quadrant ka lang. Bakit? Nasa kamay mo na yung opportunity, nasa kamay mo na yung Unified. Yung gagawin mo lang, pag-aaralan mo na lang siya para makatawid ka doon sa pagiging upline at saka magkakaroon ka ng mga downlines, magkakaroon ka ng stable network, magkakaroon ka ng stable and solid network sa left, sa right. Imaginein mo, pag nag-leverage ka, nag-duplicate ka, grabe, wala kang choice. Okay? Aani ka talaga ng bonggang-bongga. Plus, yung pera mo, pwede mo nang pang-invest. Okay? Magiging investor ka na later on. Gaya ng nangyari sa mga uplines natin, ng mga top earner ng Unified Products and Services. Ayan. So, syempre, partly, alam ko naman na marami sa atin dito, lalong-lalo na yung mga baguhan, tama? It can be baguhan ka or matagal ka na ginagawa sa Unified. Ito yung isa din sa napaka-importante habang ginagawa mo sa Unified, yung tinatawag na mind setting. Okay? So, yan. So, kanina, nalaman natin yung mga sources of income ng mga tao at the same time, a group of people, it can be pwede empleyado sila, tama? Self-employed, business, and investor, ikaw ngayon, naintindihan mo na hindi ka talaga yayaman sa pagiging empleyado lang, nakatawid ka na ngayon sa pagiging negosyante, and later on, mag-i-invest ka na ngayon, kailangan malaman din natin kung ano ba yung mga mind setting na dapat natin gagawin sa client natin. Siyempre, di ba? So, pwede kasing marami kang client along the way, prospect along the way. Okay? So, pero sa prospect mo na yan, hindi ka kaagad mag-explain sa kanila. Nung tipong, explain mo agad, di ba? Yung Unified Products and Services, okay? So, pinaka-importante po, when you are doing Unified, yung tinatawag na form. Okay? Form, ano yan? F stands for family, O, occupation, R, recreation, M, message. So, in short po, kailangan tatanungin mo muna yung kliyente mo. Okay? Your prospect mo. Okay? So, for example, it could be pwede, ma'am, may pamilya na po ba kayo? Ma'am, single po kayo? Ma'am, double? Single at double, tama. Ma'am, ilan na po yung anak mo? So, you need to ask question kasi later on, magagamit mo yan sa mind setting. Okay? So, syempre, aside from that, why form? Kasi to gain information at to gain trust. Magkakaroon ng trust yung kliyente sa'yo. Okay? So, syempre, aside from family, tapos dahan-dahan mo nang itatanong sa kanya, so ma'am, saan na po kayo connected ngayon? Or ano pong work niyo, ma'am? Okay? OFW pala kayo, ma'am. So, saan, ano pong trabaho niyo po? Nurse ba? Or ano ba? So, lahat, itanong nyo in a nice way na hindi naman parang parang question and answer na, tama? So, along the way, okay, conversation lang. Recreation, ma'am, ano ba yung hobby nyo? Ano ba yung ginagawa? Kahiligan nyo po? Or other na pinagkakaabalahan, okay? So, hanggang pupunta ka na kayo sa bago kayo magme-message, bago kayo magme-mindset, bago nyo ipasok ngayon si Unified Products and Services. Kasi, for example, let us say, na-form mo, okay? Pag sinabi niya pala is, siya, housewife, ayan. So, naisip mo agad, uy, pwede ko to in mindset, di ba? Na nasa bahay lang, pwede siyang kikita, na nasa bahay lang, together sa anak niya, kasama niya yung anak niya, pwede siya magbubuk ng ticket, mag-loading, nasa bahay lang, ganun. So, yung tinatawag na recreation, baka mahilig sila mag-travel. So, pwede mong sasabihin later on na, ma'am, actually, dito sa Unified, good news kasi meron tayong ticketing. So, pag mahilig kayo mag-travel, so why not? You can book your own ticket, discounted ka, nakikita ka pa out of your services and yung
yung transaction mo kay Unified Products and Services. Ayan. So, syempre, meron tayong tinatawag na different kinds of people na ma-encounter along the way. So, meron kang ma-encounter na empleyado. So, ano ba yung mga mindsetting pag client mo ay empleyado? Okay? So, ngayon, partly, kasi for example, sa akin, yung ginagawa ko naman, hindi naman agad ako na, ma'am, ito yung Unified Products and Services, okay? Pag empleyado yung kausap mo, pag empleyado yung kausap ko, talagang ma'am, empleyado ko, ma'am, actually ma'am, empleyado din ako. Nakaka-relate talaga ako sa'yo kasi ako ma'am, sa totoo lang. So, magkwento ka sa kanya na hindi naman siya offensive, na hindi naman siya masasaktan. Ikaw pwedeng i-relate mo sa sarili mo or sa kakilala mo, okay? Ma'am, ako kasi ma'am, dati hindi ko lang alam yung situation mo ma'am, pero ako sa totoo lang, hindi talaga sapat yung kinikita kahit mag-overtime pa ako, okay? And talagang hindi ko talaga makita yung future ko na yayaman ako sa pagiging empleyado. Ayan, so pwede mong i-share sa kanya yung experience mo mismo. Okay? So, for example, meron din tayo pag empleyado ka, diba? Pagod ka, ilang oras, tapos magkano lang yung sinasahod, kulang pa. So, i-cite mo yung mga example na experience mo as a empleyado para makarelate yung kausap mo. Okay? Kasi for sure, naman talaga, hindi talaga sapat yung kinikita nila. Okay? So, syempre, meron ka rin kausap na negosyante, businessman. Okay? So, pwede mong sabihin, sir, ma'am, actually, yung hanga ako sa mga katulad, yung mga negosyante talaga. Grabe. And of course, I believe na yung negosyo kasi, meron tayong tinatawag na minsan mataas, minsan mababa, tama? Lalong-lalo na pag tatamaan tayo ng calamity, pandemic, lalo na ngayon, sa panahon ngayon. So why not, sir, ma'am, magkaroon ka ng other source or backup plan. Okay? Aside sa negosyo mo ngayon, pwede mo i-try si Unified kasi eto naman, si Unified, diba? Kasi pandemic ng lahat and si Unified nakatayo pa rin hanggang ngayon. So why not, sir, ma'am? Dagdag mo, okay? Backup plan mo si Unified. Okay, kasi tatamaan man yan ng calamity, tatamaan man na ng season low yung negosyo mo, meron pa ring other source of income sa Unified. And of course, syempre, sa mga katulad ng mga negosyante, ang gusto kasi nila maging channel of blessing, okay? So, sir, why not yung pwede mong income kay Unified, yun yung maging charity mo. Pwede mong itulong sa ibang tao, okay? Hindi na manggagaling sa income mo dun sa traditional business mo. So, you will become a channel of blessing sa ibang tao. O yan, so pag businessman yung kausap natin. And of course, it can be pwedeng along the way, ma-encounter, meron din tayong actually mga estudyante, tama? Yung mga estudyante ng mga client natin. Actually, ito yung mga estudyante, excited to na talagang yung pangarap nila, yung gustong-gusto nilang makuha. So, pwede mo sabihin, ma'am, sir, imagine mo, you are so privileged. Bakit? Ang bata nyo pa, nakita nyo na si Unified. Kasi imagine, 2 to 3 years from now, pag gagawin mo si Unified, kahit estudyante ka pa, imagine, gagraduate ka dito, pwede ka nang mag-drive ng sarili mong sasakyan. Okay? After ng 3 years, yung mga kasama mo, mag-a-apply pa lang ng trabaho. Ikaw, okay, na-build mo na yung sarili mong bahay at nagta-travel ka na. Why not gawin mo siyang part-time? At the same time, pag kikita ka dito, imagine, makakatulong ka sa pamilya mo, sa magulang mo. Hindi mo na kailangan, di ba, ng, for example, tuition fee, okay na ma'am, may booking ako. Di ba? So, yun yung pinakamaganda pag ikaw estudyante and grabe, napaka-privilege ng edad nyo na makilala nyo yung network marketing sa ganitong age, ang batang-bata pa, tama. So, marami kang pwede ding idagdag pag estudyante, student, yung mga prospect or client mo. Ayan. So, syempre, meron din tayong mga mahal nating OFW, meron tayong mga buhay na bayani, tama, ng mga OFW partners natin. So, syempre, kung ikaw, for example, ako hindi naman ako naging OFW, pero mayroon akong
pinsan, okay, ma'am, meron akong pinsan, meron akong kamag-anak, meron akong kaibigan ng mga OFW, and from them, naririnig ko na talagang hindi talaga sapat, okay? Yung tipong, yung kinikita nila, yung naiipon nila, halos resibo na lang, okay? Pinapadala sa Pilipinas, yung pera, halos sa kanila wala nang matira, okay? Why not, ma'am? Gawin mo si Unified, magkakaroon ka ng other source of income para yung income mo kay Unified, pwedeng maging savings mo, pwedeng maging ipon mo. Yung pera na sweldo mo, na sahod mo, yun yung papadala mo sa Pilipinas. Okay? And I believe na marami po ako naririnig na OFW na miss na yung pamilya. Gustong-gusto na makauwi, makapiling yung pamilya. So, gawin mo si Unified part-time kasi darating yung araw, ito po yung makakatulong sa'yo mag-for good. Kasi meron akong kilala dito, ma'am, nang dahil kay Unified, naka-for good na. So, pwede kang gumamit, mag-edify ng mga kakilala mo, downline mo, na napa-for good na nang dahil kay Unified. Ayan. So, yun siya, yung mga pwedeng i-mindset natin sa OFW partners. And, syempre, sa kaway-kaway sa mga housewife, okay, na mga client, okay? So, syempre, mga housewife natin ng mga kliyente, syempre, talaga, ma'am, actually, ma'am, marami akong kakilala dito na housewife. Ang good news, kasi kahit nasa bahay sila, imagine mo, ma'am, kumikita sila ng malaki. Tama, kasi sa kakabook ng ticket, okay, sa share ng negosyo, imagine mo, ma'am, minsan pa, okay, yung income nila, yun pa yung makakatulong sa pamilya, sa husband nila. Why not, ma'am? Kahit nasa bahay ka, matutulungan mo yung husband mo, magkaroon ng income, additional, okay? Kasi, again, hindi naman habang buhay okay yung katawan at saka health ng husband natin, ng partner natin. Case to case, ma'am, in worst case scenario na talaga, what if magkasakit, anong mangyari? So, kumusta yung anak natin? Kumusta yung pamilya natin? Kung hindi tayo maghahanap ng backup plan, which is makakatulong sa Unified Products and Services. Ayan. So, pwede mo siyang example sa kung ikaw empleyado, makaka-relate ka sa kanya, kung ikaw negosyante, estudyante, OFW, or housewife. Okay? So, ayan. Meron din tayong mga client na tambay. Okay? So, ay nako, ang sarap maging tambay, tama. Actually, tambay po talaga yung hinahanap namin. Kasi yung gagawin mo lang, cellphone ka lang, tama. So, why not? Tutulungan mo yung kapatid mo, yung magulang mo na magsusupport sa'yo. Since wala kang ginagawa, tulungan mo siya. Ayan. So, ma'am, sir, yung mindsetting naman na pag-aaralan mo yan, lalong-lalo na pag may kinakausap ka na client. Okay? Try mo lang. Okay? Try mong kausapin pag empleyado. Okay? Try mong i-mindset yung empleyado, yung negosyante. So, along the way, mararanasan mo yan. Along the way, masasabi mo talaga na kailangan nilang marinig yung gusto nilang marinig. Okay? Kailangan mong i-relate. Kailangan mong yung sarili mo, ipasok mo sarili mo sa kanilang buhay. Di ba? Para yung tipong makaka-mindset ka talaga sa kanya and ma-realize nila. Actually, yung mindsetting naman, hindi naman siya brainwash. Tama? Kasi it's different. Tama? So, para lang siyang kumbaga, yung virus yung utak natin, magkakaroon lang ng antivirus para maalis yung mga maling mindset sa atin. Like me, na mindset ako na case, mag-aral ka ng mabuti para paglaki mo, magkaroon ka ng magandang trabaho at matutupad yung pangarap mo. And good news, di ba? Nag-empleyado nga ako, pero bakit hindi natupad? Okay, so hindi pala enough yung empleyado ka lang. Kailangan magkaroon ka talaga ng negosyo, which is the law of leverage. Okay, magpaparami ka para magkaroon ka ng passive income, tama? And grabe talaga. So, yun po, naintindihan ko na talagang kailangan mo talagang gawin yung networking side. And yung mindset dati na okay lang, simpleng buhay lang, tama? Dati simpleng buhay lang yung alam ko. Makakain ka ng 3 beses ang araw, okay na yun. Diba? Dito ko nalaman, ano ba yung ibig sabihin ng simpleng buhay, tama? So yung simpleng buhay pala, pagising mo sa umaga, diba? Okay?
na hindi ka na maghahanap pa ng saan, ano yung kakainin ko, masistress ka pa, tama, may pagkain na, simple lang, tama. Yung simpleng buhay na hindi ka na mapapagod sa kakalabas, sa kakakuskus, bakit? Meron kang automatic washing machine, ulagay mo lang dyan, tama, while ginagawa mo yung other mo na trabaho, kasi hindi na masakit yung likod mo, hindi ka na ganon, simple. Simpleng buhay na paglabas mo sa bahay mo, hindi ka maglalakad, papuntang kanto, hindi ka mainitan, hindi ka maulanan. Bakit? Paglabas mo, may sasakyan, naka-aircon pa, o simpleng buhay. Okay? Yung simpleng buhay na pag merong emergency, okay, na hindi mo option na pupunta ka ng emergency, mag-a-ask ka pa ng help sa ibang tao. Bakit? You have your own income, you have your money, you have your savings. Okay? Para mapadala siya dun sa private hospital. Hindi na mag-iisip, hindi ka na sasakit yung ulo mo maghahanap ng pera. Yung tipong ganun. So, dun ko nalaman dito sa Unified, yung mindset na ganun. Okay? So, dun po na-twist ako na dapat kailangan magkaroon talaga ako ng maraming savings. Okay? Para sa pamilya. Ganun siya. So, napaka-importante yung mindsetting. Okay? Pag ikaw, hindi mo pa naintindihan at hindi pa klaro sa iyo, bakit mo gagawin si Unified at hahatawin si Unified, kailangan mo talaga mag-attend ng training. Okay? So, aside sa mindsetting na ginagawa natin, and of course, habang nag-unified ka, okay, and baguhan ka, and welcome to new normal, okay? So, kung dati grabe yung hataw natin, no, sa labas, offline, mag-flyering, pusa ka, lahat na ng ways para makapag-share sa business. Ngayon, napakadali na lang, okay? Kasi, of course, we have this kind of FB marketing, okay? Hindi na po mahirap maghanap ng client at prospect. Kasi, isa si Facebook sa napaka-trending this time, lalo na this pandemic. Imagine, so pag may Facebook account ka, madali lang po magkaroon ng maraming kliyente at maraming prospect, okay? Kung ubos na po, okay, yung mga yung mga kakilala mo, kamag-anak mo, o dito tayo sa mga hindi mo kakilala, marami dito sa Facebook. So, as part of Unified Dealer and member ni Unified, bawal po yung walang Facebook. Tama? Hindi pwedeng wala kang Facebook. So, dapat ikaw yung, di ba? Actually, ma'am, sir, dahil kay Unified, grabe, maingay na ako sa Facebook. Dati, kasi, nung wala pa akong Unified, ni halos posting po, hindi ko yan ginagawa. Okay? Wala, ayaw ko yung ipaglantaran, di ba? Ayaw ko mag-shoutout lagi sa Facebook ko. Okay, hindi ako nag-share, ganun siya. Actually, hindi updated yung Facebook ko kasi hindi din ako marunong, 'di ba? And maraming nakaka-relate dito na nang dahil lang talaga Unified, okay, natuto silang mag-change ng profile, magpaganda sa profile, 'di ba? Magpo-post. Oo. Thank you, Unified. Kasi at least updated tayo sa panahon ngayon. Ayan. So, syempre, moving forward, so ano-ano ba yung mga i-consider natin pag may Facebook account ka at itong gagawin natin na FB marketing, okay? So ano-ano ba yung mga content na dapat meron sa Facebook? Ayan, so number 1, syempre, meron tayong tinatawag na formal description, okay? So kasi again, yung trust ng client, yun yung pinakaiingatan natin, okay? So ano ba yung titingnan first ng kliyente at ng prospect? Syempre, yung Facebook mo, okay? Yung example ng formal description, okay? So, dapat nakalagay doon, you are business consultant, okay? Unified Products and Services, business consultant, it can be pwedeng ganun, business representative or ambassador of Unified Products and Services, business owner, o pwedeng ganun yung ilalagay mo sa description. Wag yung description is working sa puso mo, di ba? Nagmamahal sa'yo, di ba? Maraming ganon, okay? So, palitan mo yan kung ikaw man yan, okay? So, kailangan lalagyan mo ng mga description, formal yung lalagay mo. So, syempre, ito yung importante din, yung Facebook name, okay? Sa lahat na nag-uumpisa ngayon, or baguhan ka, bagong dealer ka pa lang, consider your FB name. Minsan kasi, nasa Facebook name,
baliktad. Tama? Example, yung Joy, nagiging Yoj. Diba? YOJ, yung nakalagay. Paano yan? Okay, kung nakita or narinig, uy, si Joy merong ticketing, contact mo siya, o baka may nag-refer sa'yo. Pag search niya sa Facebook, hindi niya makita yung pangalan mo kasi baliktad, o. Kaya sa lahat naman na dito, kayo ayusin mo yung name mo. Lagay mo yung kumpletong pangalan mo. Okay? Kasi to gain trust sa client at saka sa prospect. Aside from that, yung profile pic, kailangan ayusin natin yung profile pic. Okay? Hindi yung nakahiga ka, tama, tapos naka-selfie pa talaga. Hindi yung nakaano ka. Diba? Kasi again, formal na dapat kasi negosyante ka na. Okay? So hanapin mo na yung pinaka-alas mo na profile pic, pinaka-maganda at pinaka-gwapong profile pic mo dyan. Labas mo na yan, okay? So, aside from that, yung cover photo, okay? So, kung wala ka mang cover photo ngayon, makikita, pwede namang unified logo, unified, something unified. Scroll ka lang sa Google, Google mo, Unified Products and Services Logos. Marami kang makikita doon. Okay? Save mo. Okay? Dati, problema ko nga dati, paano mag-copy-paste? Okay? Hindi ko alam, hindi po ako marunong mag-copy-paste dati. O yan, yung kinikwento ko nga, every time na nagpo-post yung upline chimmy ko, kinukopya ko yan sa notebook kung ano yung posting niya. Okay? Hindi nga ako marunong, di ba? So, dahil lang talaga Unified. Sabi ko, nakakapagod naman itong maglista kung ano yung pinopost niya. O doon ko nalaman na copy-paste lang pala. So, our business is a copy-paste business. Okay? So, kaya nga, magkopya ka lang din ng mga logo ni Unified tapos post mo sa cover photo mo. Pwede yun. Okay? Or pwede nagpa-picture ka sa hub office or sa ating company office. Tapos, kung pwede nandun si press, kung sino man yung management and trainer natin, pwede mong profile, cover photo. Okay? Mga travel mo sa Unified, pwede yan. Okay? So, syempre, we have also here, number 3, no to negative post. Okay? Bawal negative. Pag ikaw ay nasa networking, pag ikaw ginagawa si Unified Products and Services. Okay? So, from now on, kung wala ka sa Unified, grabe yung shoutout na nega, di ba? Shoutout sa mga yung pinautang ko na hanggang ngayon, tama? Yung sinisingil mo lagi, yung sinashoutout mo lagi, di ba? Stress na stress ka, grabe ka mag-shoutout. From now on, since Unified member ka na, no to negative post. Okay ba yon? So, be aware kasi the moment na nag-unified ka na, marami pong blah blah blah. Ano ba yon? Maraming nakatingin sa'yo. Di ba? Nahirapan yung Bisaya. Okay? Maraming nakatingin na sa'yo. Sa post mo, okay? Hindi po pwede nag-post ka sa Unified, tapos maya-maya, negative na yung post mo. Okay? Sasabihin ng client, hindi talaga ako mag-Unified. Bakit? Tingnan mo, nag-negative na siya. Okay, kahit hindi naman relate kay Unified. So, no to negative post. Number 4, post 3 or more Unified status every day. Ayan. So, since member ka na ni Unified, mag-post ka lang na mag-post. Imagine 3 or more status. Okay, kung hindi mo alam kung ano yung status mo, kung single ka man, married ka man, ayan. Hindi ganun ha. Yung status meaning, ano yung nangyari sa iyo or ano yung gusto mong i-share sa mga viewers mo, sa mga kakilala mo. Okay lang po na walang magla-like, tama? Kasi ganun naman, di ba? Feeling mo, bakit si Unified? Magpo-post ako kay Unified, bakit walang likes? Meron, 2. Malupit nun, apply mo pa yung nag-like, tama? Pero yung mga friends mo, walang like. Okay? Pero pag ikaw mag-change ka ng profile pic every week, weekly, nag-change ka, ang daming likes, tama? At yung mga posting mo hindi related kay Unified, ang daming likes, tama? Pero pagka Unified na nga, yung status walang like, tama? Relate ba? Okay lang yan. Kasi akala mo walang nangyayari pero meron. Follower mo sila. Nag-o-observe yan sila kahit hindi sila nagla-like. Oo, totoo yan. Kasi nangyari yan sa amin. Walang likes, walang inquiries, pero lang pala, follower, tama. And later on, nag-join na sa Unified, okay? So, business partners ko na sila, ganun siya. So, kailangan ba ma'am? Yes.
Okay? So, everyday talaga yan ha. Hindi pwedeng kung saan lang gusto mo mag-post, dun ka lang. Okay? Hindi pwede. So, syempre, status everyday, magta-tag ka, mag-share ka, and hashtag remittance, hashtag ticketing, bills payment, ganun. Kung nahihirapan ka man ngayon as a newbie, sabi ko nga, copy-paste yung negosyo mo. So, kung ano yung posting ni upline, kopyahin mo, tapos paste. Copy, paste, copy, paste. Huwag ka nang mag-isip. Bawal mag-isip dito. Okay? So, yung gagawin mo lang talaga, kopyahin mo lang. Be sure lang na ma-edit mo yung contact number ni upline at saka pangalan. Baka kasi pati yun makopya mo, okay? So, hashtag, tapos magtatag ka. Lahat ng kakilala mo, itag mo sila. Okay? Yan yung nangyari sa amin. As long as hindi ka magre-reklamo sa tagging ko, itatag kita. Okay? Tapos, mag-share ka. Share mo din yung mga posting ng apply mo. Share mo yung mga URTV, like, ayan, online shopping natin, unified shopping, yung mga training natin, yung lahat, i-share mo. Okay? Kasi napaka-importante yan. Meaning, active ka. Okay? Sa unified. Ginagawa mo siya seriously. Okay? And of course, number 5, post to pages every day. So, aside sa wall mo po, magpo-post ka din sa page. So, I suggest sa lahat ng mga humahataw kay Unified, gumawa ka din ng page. Okay? So, separate po yung Facebook page natin sa page ng Unified, ng negosyo. Okay? So, libre po yan, ma'am, ha? Ma'am, paano ba gumawa ng page? Ayan. So, maraming tutorial sa YouTube. Okay? So, doon din na kami natututo sa YouTube. Oh. Mag-search ka, paano ba gumawa ng page? Tapos, sundin mo lang. And time to time, update mo yung page mo. Okay? And kasi magagamit talaga yung page natin. Siyempre, papasok tayo sa mga group pages. And of course, sa boosting. Okay? Sa sino man yung mga naka-experience mag-boost, imaginein mo. Okay? Gamit yung Facebook, pwede kang mag-reach ng ilang tao, di ba? Thousands of people sa Pilipinas at sa buong mundo using the boosting. So, importante na meron kang page. Okay? Tanong mo kay upline ko paano or punta ka sa YouTube. Okay? Para after this training, create ka agad ng page. Pwedeng sasabihin mo doon, let us say, for example, start your online business, okay? One-stop shop business, or it can be pwedeng kung Mary yung pangalan, Mary Travel and Tours, or gusto mo i-highlight is the health and wellness na Unified, Unified Products, health and wellness, depende sa'yo kung ano yung title mo sa page mo. Basta gumawa ka ng page. Ayan. So, number 6, aside from that, meron tayong tinatawag, do not answer queries on comment box. Sorry. Ayan. So, wag ka daw mag-answer ng mga queries or mga questions sa comment box. So, minsan merong magsasabi sa'yo, how po, paano po yung details po. So, wag kang mag-explain dun sa comment box. So, yung gagawin mo, learn to create group chats for clients. Okay? So, dapat marunong ka mag-create ng group chat, okay, sa client mo together with your upline. So, most of the time, most of the common mistake, pag ikaw baguhan, even ako, mistake ko din noon, baguhan ako, excited ako kasi marami akong kakilala, di ba? Yung ginawa ko, pag sinabi ni upline mag-group chat, naku, pinasok ko lahat doon yung mga kakilala ko sa isang group chat. Okay? Ang good news po, walang may nag-seen pero walang nagtatanong. Bakit? Di ba naghintayan lang sila sinong yung mauuna. O dun ko pa nag-adjust na, sabi ni upline, hindi pwedeng isahin mo yung mga prospect mo. So meaning, sa isang group chat, isang client. Together with your upline, together with your client, together with you. Okay? So tatlo kayo doon. Kasi sabi nga, I do, you watch muna. So si upline mo yung gagawa. Yung upline mo muna yung gagawa. Yung upline mo, ikaw, at saka yung client mo, yun lang yung tatlo nandun sa group chat. Okay? Tapos yung gagawin mo, observe ka. Okay, paano ba ginagawa ni upline? Paano ba sinasabi ni upline? Paano ba yung intro ni upline? Okay, hindi pwedeng upline, ikaw na bahala dyan kasi busy ako. No. So, sa group chat na yan, tatlo kayo. Okay, mag-observe ka. Take note mo kung ano yung mga dapat mong gawin at dapat mong i-apply pag ikaw na. Okay, ikaw na dun.
Okay? So, ayun siya. So, napaka-importante po yung Facebook marketing natin. So, hopefully, na meron tayong i-adjust, okay? Sa mga ginagawa natin right now or hindi pa natin ginagawa, kailangan gagawin na natin ngayon. Okay? So, next to that, nabanggit ko kanina sa inyo yung isa sa pinaka-importante pag ikaw baguhan ka at hindi ka pa marunong mag-explain sa client mo. Syempre, ibibigay mo yan lahat kay upline. Okay? Kasi nga, sabi nga, pag baguhan ka, hindi mo pa alam. Upline, help, upline, meron akong prospect, upline. Kaya upline muna. Plus, gamitin mo po yung tinatawag na, ito yung pinaka-importante, yung ABC rule. O, di ba? Parang ano lang, alphabet. Okay? Bakit parang basic na basic lang, tama? A, B, C, D, diba? Parang sa alphabet lang yung ating nasa PowerPoint natin. Bakit? Kasi nga, sabi basic, okay? So, ito yung pinaka-importante. Simple lang siya na ABC, nakikita nyo, pero napaka-importanteng rule. Pag sinabi mong rule, batas siya, dapat ginagawa, sinusunod, okay? Lalong-lalo na pag ikaw first time mo sa network, hindi mo pa alam paano, lupitan mo lang mag-ABC. Nako, ma'am, sir, I tell you, okay? 6 months from now, 1 year from now, isa ka na din sa magiging top earner dito sa company. Magkakaroon ng result pag magaling ka mag-ABC. So, nakikita nyo naman, ABC rule, hindi po pwedeng nauna yung B sa A. Hindi pwedeng nauna si C sa B. Kaysa kay B, tama? ABC talaga, okay? Ano yung importante ng ABC? ABC that is tee up or edification, okay? That is edification. Pag kasi meron kang prospect dito na very close to you, okay? Patulong ka kay upline. I-aim mo lang si upline. So, ano yung A? So, these are the advisor, okay? Advisor natin sila yung upline, sila yung company itself, our company itself, Unified, okay? And of course, our president, okay? And yung mga uplines natin. Ayan, starring my upline, my beloved upline, my angels. Mahal na mahal ko yung mga upline ko na yan. Diba? Grabe talaga. So, I am so privileged and so blessed. Bakit nabilong ako sa team na grabe yung heart, diba? Grabe yung puso to help people na never ko na-experience in my entire 5 years na naiwan ako sa ere. Okay? Sila yung mga uplines ko na talagang grabe, diba? Support ba? Grabe yung support. Okay? Hindi ko na naramdaman na pera-pera, okay, si Unified. Buhay-buhay talaga din dahil sa uplines ko na yan. So, of course, sila yung mga A natin, tama? So, starting with, yun nga, sa upline ka, upline Chimmy Lovewen. Kung ikaw ngayon may upline ka, dalawa kasi yung upline natin, tama? Yung upline first mo is direct upline mo. Sila yung angel mo. Siya yung nagdala sa iyo dito sa Unified. Upline mo siya. Mentor mo siya, pasalamatan mo siya. Second upline mo is yung mentor mo, okay? Hindi man active yung direct mo, hindi man active yung angel mo or nagdala sa'yo sa Unified, meron kang mentor, yung next upline na magtsatsaga sa'yo, okay? Tutulong sa'yo, okay? So, kailangan ikaw as a downline, ikaw yung magbi-bridge, okay? Sa upline mo, ikaw yung magti-tee up sa upline mo, okay? May result man yan ang upline mo or wala, kailangan mo siyang i-edify, okay? So, pag nagsisimula ka ngayon, grabe. Okay, kailangan, kumbaga yung edification mo, todo yung edification mo sa upline mo. Kasi hindi ka nandito, okay? Wala ka sa Unified, sa network marketing kung hindi dahil kay upline mo, okay? So, kung wala kang posting, di ba? Hindi mo alam kung ano yung post mo. Pwede kang, kung kuha ka ng profile pic ng upline mo, yung mga event ng upline mo, yung result ng upline mo, i-post mo. Grabe yung upline ko na to. Okay? So, dating trabahante, dating OFW, dating teacher, ngayon, grabe talaga, kumikita ng ganito, ganyan. So, napakalaki yung puso to help people. And isa sa mga inspiration ko doing the Unified Products and Services, post mo yan, okay? I-aim mo yung upline mo. May result man yan or wala, kailan i-tee up mo, ipupush mo yung
upline mo. Kasi future mo yan, tama? Siya yung future mo. So, kailan you need to be proud sa upline mo. So, pagsigawan mo kung anong meron kay upline mo. T-up mo si upline mo. T-up mo talaga yan. And, syempre, yung upline ko na yan, di ba? Sa upline Chimi. Grabe, okay? So, I am so blessed yung sabi ko sa inyo na grabe talaga, okay? So, mahal na mahal ko yung mga uplines ko na yan. Bakit? Isa ako sa mga testimony and proven kung ano yung buhay nila noon, okay? Na kung anong meron na sila ngayon. Imagine niyo, ma'am, sir, lumabas yung unang sasakyan nila, nakita ko, nandun ako sa second car, sa third, sa fourth, di ba? Baliw na baliw. Yung nilabas yung house and lot, okay? May isang bahay, dalawang bahay, nagkaroon ng lote. Grabe! Savings, travel. So, wala akong ibang future kundi sila. Okay? So, kaya't ikaw ngayon, nanonood ngayon, kumapit ka lang talaga kay upline mo. Okay? May resulta man yan or wala. Sabayan mo yung upline mo. Okay? So, syempre, advisor natin, walang iba kundi our beloved, our humble President Emmanuel Pascual. Grabe talaga. So, talagang grabe si Pres, diba? So, isa yan sa mga i-edify natin. Sa lahat ng client mo, sa prospect mo, lagi mong kukwento yung ating presidente, okay? A Filipino owned, a CPA, okay? A very humble president, okay? May puso para sa tao, okay? Para makatulong sa ibang tao. Mayamang-mayaman na, pero tinatapik pa rin yung mga kagaya natin na nagsisimula in this kind of business, in this kind of industry. And grabe yung vision ng presidente natin, na very visionary, na magiging cashless society yung negosyo natin, magkakaroon tayong marketplace, and of course, meron tayong courier na dati kinikwento lang. Grabe talaga. So, kailangan yung edification natin kay upline, kay Pres, 100%. Edification sa ating company. Okay? So, pag may prospect ka, may client ka, sasabihin mo yan. Kahit downline mo, always edify, okay, yung mga advisor natin. So, aside from that, we have e-cash account, okay, A din natin yan, crossline natin, okay, we need to edify our crossline. So, hindi man siya kalinya, pero meron kang positive inspiration, na-inspired ka sa upline mo, sa crossline mo. So, importante po talaga yung the moment na merong nag-share, yun talaga yung isang ugali na nagsisimula, even ako, na every time may nag-share, nagkikwento ng buhay, ng story nila, nakikinig talaga ako kasi nagagamit ko yun for edification, tama? So for example, Ma'am Marvy Asunto, di ba? Na every time nag-share yan siya, nakikinig talaga ako kasi na-edify ko siya sa client ko. Alam mo ba, meron dito dating manicurista sa abroad, na dahil kay Unified na bago yung buhay. Okay? Bakit? Pang-A mo yan. Baka yung kliyente mo is manicurista, or baka yung kliyente mo is OFW din. Okay? So, every time na meron kang naririnig, okay, na mga business partners mo, crossline mo, imamatch mo yan sa kliyente mo. Okay? Kung yung kliyente mo is teacher, dapat meron kang kikilalang mga teacher. Okay? Kahit importante yung nakikinig ka, huwag mong baliwalain yung sharing. Okay? Magandang part yun na nakikinig ka kasi ma-edify mo. Sample, meron tayo ditong police officer, si Ma'am Marvin and Sir Marvin and Ma'am Ivy Hugos, okay? From Davao leader. So imagine, mga pulis, nang dahil kayo unified na for good si Ma'am Ivy, and ngayon kumikita na ng malaki. Okay? Grabe. Okay, so kailangan kung pulis ang client, edify mo lang si Sir Marvin and Ma'am Ivy Hugos. Isa pa po sa grabe yung edification, and hanggang ngayon na from nagsimula ako noon hanggang ngayon, bit-bit ko yung edification. Walang iba kundi sa inspiration ko, si Sir Albert Gumisad. Okay? Pag sinabing, ma'am, wala ka bang paraan sa 15,000? Naku, ma'am, may kakilala ako dito, ma'am. Okay? 15,000 inutangan sa 15 katao para lang ma-provide yung 15,000. Okay? Imagine, isang kamay, isang paa, si Sir Albert Gumisad. Tapos dapat may mga pictures ka ng mga uplines
ni Press, ni Sir Albert, lahat ng mga inspiration mo dito sa Unified, ito hindi yung upline mo, kailangan meron ka ng mapapakita, okay? Na naka-ready na yung picture, naka-ready na yung screen share, para ma-edify mo sila, makita talaga ng client mo kung sino yung sinasabi mo. Okay? And even yung downlines mo, ako po, grabe. Okay? So, I really include my downlines. Okay? Hindi naman talaga, hindi mo naman makukuha yung success at magkakaresulta ka kung hindi dahil sa downline mo, right? So, edify your downline. So, for example, may downline ka na baguhan at nakakitaan mo ng potential, i-post mo, magpo-post sa grabe ito, aabangan ito. Leader ito from Thailand, si Ma'am Annabelle Hipolito, di ba? Okay, leader ito from KSA, si Ma'am Erica Liu, grabe, part-time nurse by profession, pero ginagawa sa Unified, part-time with full-time attitude. Aabangan ito. Grabe, ma'am, congratulations. Okay, isa ka sa mga aabangan namin sa Unified. Ipo-post mo together sa picture niya na kung ma'am, magugulat ka na lang, ma'am, sir. Okay? Iba yung pakiramdam ng downline mo. Kung gigil yan, mas lalong manggigil yan. Okay? Kasi napansin mo sila. Okay? So, bakit? Isipin mo lang, yung ikaw na nagsisimula ka. Ako nagsimula ako, every time na po-post ako ng upline ko, tapos nakita ko yung, nakikita ko yung pangalan ko sa posting niya, na-edify ako, iba yung klase, gigil ako, mas nanggigigil ako, gigil na gigil, buang na buang ako pag na-post ako. So meaning, ikaw as an upline, may downline ka na nakikitaan mo, na grabe yung GLLA, grabe yung AS upline, go! Tama? Post mo, okay? You need to edify, you need to tee up. Kailangan, mo sila, edify mo sila, pataasin mo yung confident, yung belief system ng mga downlines mo din, okay? So, crossline, downlines, lahat, marami pa po na kailangan mong edify. So, magaling ka lang mag-edify kahit hindi ka pa marunong mag-explain. Talagang, maraming magjo-join sa'yo sa Unified. Even yung kliyente mo, mai-inspire sila. Okay? So, meron tayong, syempre, yung sinasabi ko na yung A is the advisor, B is the bridge, okay? So, C is the client. Okay? So, ikaw, nung baguhan ka pa, naging client ka. Okay? Nung hindi ka pa nag-unified, may bridge, may advisor. Hanggang nag-unified ka na, naging bridge ka na. Kasi may upline ka, okay? At saka may downline ka. And of course, nung upline ka na, ikaw na yung advisor, okay? Pero, to tell you, walang katapusang bridge ito. Bakit? Kahit top earner ka na, kahit nasa taas ka na, may upline ka pa rin. Okay? Kahit nagkaresulta ka na, kahit belong ka na sa top 20, okay? Huwag mong kalimutan, may mentor ka pa rin, may advisor ka pa rin na kailangan mong i-edify lagi. Bridge ka pa rin, okay? So, syempre, as a rule sa bridge, okay? Pag ikaw naman ay bridge, malaki yung rule ng bridge. Kasi, for example, yung upline mo, tapos may client ka, okay? So, ikaw ngayon, as a bridge, kailangan mong pakilala yung client mo sa advisor mo, okay? So, meaning, gagawin mo, pupuntahan mo yung client mo, okay? Alam mo, paano mo i-A yung upline mo kay client. So, alam mo, grabe ito, merong darating mamaya. Actually, siya yung mag-explain ng negosyo sa'yo. Minsan lang tong bumababa sa office, minsan lang tong uma-attend ng, or it could be pwedeng Zoom training na to, kailangan mong pakinggan itong taong to. Kasi kung resulta yung pag-uusapan, grabe yung resulta. Ito po yung mentor ko, ito yung nakaproduce ng maraming daling top earners sa Unified. So, kailangan pakinggan mo to. Okay? Wag na wag mong palalagpasin. Kasi imagine, marami kang matutunan sa kanya at ma-inspire ka talaga. Kasi kung kitaan lang, grabe. Ayan. So, yun, bubulungan mo yung kliyente. Okay? Para, kahit doktor pa yan, kahit nurse pa yan, kahit abogado pa yan, kahit engineer pa yan, pag nabulungan mo yun, okay, nasabi mo yun sa client mo, kahit sino pa yung upline mo na yan, hindi man siya nakagraduate, pero grabe yung edify mo, makikinig yan. Okay? Ngayon, pupunta ka naman sa advisor. Okay? Sasabihin mo naman kay upline mo, upline, meron akong kliyente.
Okay? So, upline, ito, interesado ito. Okay? Actually, yung kulang na lang ito, upline, capital na lang. Okay? Kasi, ano na to, explain ko na sa kanya si Unified. Actually, pera na lang yung kailangan. So, sasabihin mo kay upline kung ano yung need. Okay? Kung ano na lang yung kulang na pupunuan niya, kabi pwedeng, paano gawa ng paraan, paano i-qualify quickly. Ngayon din, dapat mag-join na siya kasi importante na yung oras, tama, hahabulin yung oras. Hindi patumpik-tumpik pa kung may pera ka man nandiyan, ilabas na natin yan, tama. And kailangan edify mo lagi yung upline mo. So, hindi pwede ha, nasasabihin mo kay upline na upline. Meron akong kliyente mamaya. Okay? Upline, doctor ito ha, upline, attorney ito, upline ha, marami itong dito upline. Tapos, what if yung upline mo, di ba, meron tayong mga uplines dito na hindi nakagraduate, tama? Tapos, baka manliit sa sarili niya, bakit sinabi mo na upline, ito attorney yung client ko, gayto. Huwag mo takutin yung upline mo, ha? Ayan. So, isasabihin mo lang kung ano yung need, okay? Kung ano yung kailangan na marinig ng client, okay? And ganun siya. So, syempre, ikaw din as an upline, i-bridge mo din, kumbaga, paano mo i-tee up yung bridge or yung downline mo sa client, okay? For example, may client na sila. Sasabihin mo ngayon sa client, after mo nag-usap, yung client ha, sasabihin mo sa client, ma'am, actually, ito yung nag-invite sa inyo. Okay? Maniwala kayo sa kanya. Okay? Kasi ito, marami na din natulungan. Isa ito sa napakalaki ng grupo under my organization. Ma'am, maniwala ka lang kasi hindi ka niya pababayaan. Grabe yung commitment nito at talagang tutulungan ka ng taong to. Okay? So, ma'am, trust ka lang dito sa nag-invite sa inyo. Balik mo din, di ba? Ikaw as an upline, ibalik mo lang din sa nag-bridge para yung confident level, yung trust, okay, mabuild na sa kanila, ganun siya, okay? So, yun siya, yung isa sa mga reason kung bakit ka lupitan yung ABC or mag-learn ka pa ng ABC rule kasi isa yan sa magpapalaki sa grupo mo. Okay? So, yun siya, yung napaka-importante. And, syempre, yan. So, yun lang. Nagtatapos yung ABC natin. So, meron tayong mga tips. Okay, tips. So, yun nga, sabi kanina na huwag ka lang magsawang magpo-post. Okay? Post ng post sa Unified Products and Services. Okay? Pwede kang gumawa ng video, tutorial, sa mga services, sa YouTube. Okay? Post mo dun sa YouTube, post mo sa Instagram. Yung Unified mo, post mo sa pages mo. Ayan. And of course, lahat ng mga natutunan mo from your upline, from your training, from your TV, okay? Sa lahat, apply it. Apply all your learnings. Hindi po pwede na after ng training natin, kahit yung pagpo-post hindi mo nagawa. Bakit? Meaning, okay ka lang, narinig mo lang, pero hindi ka nakinig. Tama? So, sabi nga ng mga uplines natin, you need to learn the basic, okay? You need to master the basic, you need to apply the basic, and later on, you need to teach the basic. Okay? So, walang katapusang basic training. Okay? So, syempre, yun. Number 3, yun nga, go back to basic lang. Okay? So, patulong ka kay upline kasi wala namang ituturo yung upline mo na mali. So, minsan sa amin, ganun. Hindi naman perfect, tama. Minsan nagkakamali din kami. And good thing kasi nandyan yung upline to correct, okay, our mistake, yung mga pagkakamali. Hindi na yan. Okay, wala na yan sa sistema case. Okay, dito tayo, ganyan. So, go back lang. Hindi po pwedeng yung downlines natin, magaling na, kumbaga, nagdi-DOT na, nag-uusap training na, kung hindi pa siya nakapag-intro, nakapag-share, nakapag-pig1, nakapag-closing, ganun siya. So, meron siyang level, okay, of learning. So, saang level ka na, okay, of learning? So, meaning, basic pa rin. Kailangan matapos mo talaga lahat ng basic O&E. Ganun siya. Okay. May sistema talaga na ginagawa. Okay? So, yun. And of course, sabi nga dito, 95% yes, ikaw
ikaw yung gagawa. 5% lang yung uplines, 5% lang yung trainer, 5% lang kahit araw-araw ka pang ipupush ni upline everyday, pero nakasalalay pa rin sa'yo yung success. 95% ikaw at ikaw pa rin yung gagawa. Okay? To build your empire para mas lalaki pa yung network mo. Okay? So, grabe. And of course, sa lahat ng mga nandito ngayon, tuloy ka lang. Okay? Huwag ka lang tumigil. Ayan, grabe. So, syempre, bago tayo magtatapos, and grabe, grab ko lang yung opportunity na magpasalamat sa lahat na, na nakinig sa ating training ngayon. So, kahit saglit lang, pero hopefully, I pray na meron talaga tayong natutunan sa ating usap. And sa lahat ng mga nandito ngayon, tuloy lang, okay? Tuloy lang. Kasi, darating yung araw, talagang ikaw lang din at ikaw at family mo yung magha-harvest sa lahat ng tinanim mo ngayon. Okay? So, si Unified Products and Services, malaking tulong talaga sa pamilya ko. So, ano ba yung binigay ni Unified sa pamilya ko, even sa akin po. So, nang dahil kay Unified Products and Services, so, grabe, 2 years, last 2017, since nag-full-time ako kay Unified, okay? Nagkaroon po ako ng sasakyan, okay? So, dahil kay Unified, nagkaroon ng sasakyan, and talagang grabe, di ba? So, dati na pangarap lang, okay? Tinupad ni Unified, paunti-unting natutupad dahil kay Unified, and of course, nagkaroon din ng privilege, opportunity na makapag-travel, okay? So, kung local yung pag-uusapan natin, marami po talagang places, okay, dahil kay Unified, okay, napuntahan, and of course, international travel. So, nakasama po ako sa Phuket, Thailand, Travel International, sa Hong Kong Disneyland, di ba? Ocean Park, ang sarap na pumunta ng Hong Kong. Ang malupit doon, libre po na ibibigay ni Unified. Basta, tiyaga ka lang talaga, okay? And recently lang, bago mag-pandemic, okay? So, first time ko din na na-enjoy yung snow, okay? Sa South Korea. Annyeonghaseyo, ayan. So, minsan kasi, kalaban mo lang din yung sarili mo, okay? You against you talaga. Kailangan mo lang talagang i-fight, okay? Na meron talaga. Labanan mo talaga para sa deepest why mo, para sa resulta na pwedeng ibigay ni Unified. And dahil kay Unified, nagkakaroon na din ng savings, okay? And dahil kay Unified, hindi lang pangarap ko yung tupad, pangarap din ng family ko, pangarap ng papa ko na makasakay ng eroplano, okay? Na resign yung mama ko, early retire na siya sa pagiging empleyado, okay? Kasi na-mindset ba? Yung sabi ko kayo na mindset na kayang kumita na kahit wala na doon. Ayan. So, and of course, yung nga, savings, and yung pinaka-the best is the time freedom na hindi ka hawak ng boss, okay? Walang sakit ng leeg, di ba? Na ganito yung gawin mo. Tama, ako na-hold up ako sa branch, okay? And sabi ko, good thing, buti na lang merong Unified. Dati na-hold up ko sa remittance, okay? Walang time freedom, okay? Ang hirap. Pero dahil kay Unified, talagang grabe. Sabi ko nga, life-changing business si Unified. Okay? And marami pang na-experience. Okay? Naging top earner ng company and naging grabe. Okay? So, hindi ko magagawa naman yan. Kung hindi dahil kay Upline Chimi Labuen, Handa, our consistent top 1 since 2016 up to this present and Hall of Famer. Hindi ko magagawa kung hindi dahil sa kanila. Grabing pasasalamat ko sa kanila. And sa mga leaders ko, hindi din ako ganito kung wala din kayo. Okay? So, shoutout ko lang po ha. Okay? La Irvin, okay? Si Sir Led, Espacio, Irvin Ramirez, Ma'am Danet, okay? Ma'am Melanie, Ma'am Sheena. Di ba? Nag-special mention na talaga. Okay? So, syempre, our President, Pres Emmanuel Pascual, thank you po, Pres, okay, sa opportunity. Grabe. Na dahil sa inyo po, okay, grabe, kahit pandemic po, kumikita, okay. So, and above all, sa kanya, sa taas. Thank you, Lord. Thank you for this opportunity, for this
Unified Business. Ayan! So, ginab ko na talaga ha, kasi minsanan lang naman maging artista ni Unified. Tama. Kaya to ikaw, nanonood ka ngayon, pangarapin mo, palitan mo lang yung mukha namin. And one of this day, sasabihin mo lang na ikaw na to, okay? Yung nakikita mo sa screen, sarili mo, hindi na kami. Okay? So, pangarapin mo lang talaga and don't stop dreaming high, okay? Laban lang. Okay? So, thank you so much sa lahat and hopefully na makikita naman tayo next time around and keep safe po, mag-ingat po lahat and have a blessful Christmas sa lahat. Advance Merry Christmas and Happy New Year na din. Tama. Thank you. URTV, thank you sa lahat. And good more earning!